Bye-bye guys. See you. Ang dami nila dito, di ba? Hi guys, kilala niyo ba ako? Hi! Di ba magiging straight na ako dito? Cheers! Cheers! Hi guys! Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, nandito pa rin tayo sa Boracay, Philippines. So extension na to. Kakatapos lang ang ating work trip with GCash. Tapos ngayon nag-decide ako na mag-extend. So nag-book na lang ako ng sarili kong hotel, no? So kung nakikita nyo sa likod ko, I'm staying here sa La Carmela de Boracay. Kasi sa last kong Boracay, di ba sabi ko, parang ako-curious ako kung anong meron sa La Carmela. Kasi sobrang sikat niya na beachfront hotel at hindi ko pa siya na-experience. So ngayon nagstay tayo dito. So ngayon is ano na ba ngayon? May 2. So kakatapos lang ng Labor Boracay kahapon pero marami pa rin tao. Ito yung kalagayan ng beach at the moment. Mga alas 4 na ng hapon ngayon guys. So medyo marami pa rin tao as usual. Boracay. And ngayon itutur ko kayo dito sa wait lang, sino yan? Itutur ko kayo dito sa La Carmela de Boracay. Isa tong budget beachfront hotel dito sa Boracay. At hindi pa ako nakapag-stay dito. Kaya tara, sabay-sabay nating i-explore ang hotel na ito. Let's go. So, nabook ko lang din ito sa Klook guys. Ang rate niya per night nasa around mga 2,065 pesos. But if you use my discount code, Marvin sa Mako Klook, mababawasan niyo pa siya ng 5%. So, roughly mga around 1,970 pesos siya per night. Good for 2 persons. Meron din sila mga family rooms if you want, pero ang kinuha ko lang is yung standard room na good for 2. So tara, pasok tayo. This is it, La Carmela. So dito sa front meron na agad silang pool, no? Pakita ko sa inyo yung pool. Yung area. So guys, ito yung pool area ngayon. Although busy siya kasi ang daming bata. Ayan. So kung may mga kasama kayong kids, for sure they will like this area kasi ayan, pwede kayong mag-swimming. The super beachfront lang talaga. If makikita nyo naman doon, oh. Sobrang beach na siya. Ayan guys. Saya ng mga bata, oh. Nagsuswim sila. Explore natin. Lakad-lakad tayo dito. Actually, mayroong 4 na buildings dito sa La Carmela, no? I think this is building, hindi ko lang tawag. Maybe building 1, building 2, 3, and 4. So yung first 2 buildings, nandito sila sa may front ng beach. If you can see, ayan. Sa likod ko na yung mga hotel rooms. Kasi ito na yung beach. Sobrang beachfront. So if naghahanap kayo ng budget beachfront hotel, you might want to consider La Carmela de Boracay. Tambay kayo sa area na to, like kung gusto niyo lang mag people watching, ayan o. Dami niyo makikitang tao naglalakad dito. Kasi makikita niyo yung beach. Although ang init pa kasi, no. Pero kahit maaraw, ang daming naliligo, oh. Tapos guys, sobrang sulit kasi for only 1,970, good for 2. Kasama na pala yung breakfast doon. So this is the breakfast buffet area. Meron daw 2 breakfast buffet area dito. Pero isa is malapit sa pool. Diba ito yung pool? Tapos may makikita kayong area dito na for breakfast. Although ang dami lang talagang tao today. I'm not sure kung this is a normal day lang dito sa La Carmela or because Labor Boracay siya. But let's see. Ayun guys, pag breakfast daw, siguro makikita natin bukas. Dito nila yung buffet breakfast. Then pwede kayong kumain dito. Although may area din naman doon na pwede kayong kumain. Pero basically yan, dito ito yung kanilang breakfast buffet. Ayan, nakausap ko na actually sila ate kanina. Papaghayin natin. Hi ate, ito na yung vlog. Hi guys, ito si kuya. Game to si kuya sa vlog eh. Kaya kuya, magay ka na sa vlog. Hi vlog. Ayun guys, meron din silang dinner buffet daw. Magkano ulit? 350, no? 395, ayan. 395 pesos ang kanilang dinner buffet. Pero if naka-check-in daw kayo dito, meron kayong 5% discount. So magkano yun? 395 minus. Basta ganun. Basta may discount. So ayan. Pwede kayo mamili dito. So kung nakastay kayo dito at ayaw nyo nang lumabas, pwede na kayo mag-dinner dito. Pahayin natin. Gusto nyo mag-hi sa vlog? Hi guys! Bye-bye guys. See you. Ang dami nila dito, di ba? Kulas na ako. Kulas na ako sa pawis, but laban tayo. Ayan. So ito yung mga, I'm not sure kung this is complete, no? Or basically may mga ganyang pansit, gulay,
Different types of sauce. Doon naman meron silang pasalad ni Mayor. And all. Although maraming ulam doon, hindi naman ako bibili, so it's for you to find out. So dito yung first two buildings nila. No? Ito yung parang malapit sa beach na area. So I think this is building A. Sobrang lawak kasi nitong La Carmela eh. Hindi kasi ako nakastay dito sa building na to. Doon ako sa kabilang building, which is, itutour ko naman kayo, pero ito yung isa sa mga buildings nila. I think dalawa yung nandito, buildings A and B, or buildings 1 and 2. So depende kasi sa ma-assign sa inyo na room siguro, no, kung saan kayo. But malawak ba? Actually, first time ko lang din kasi hindi pa ako nakakapasok dito kasi nasa kabilang building ako. Pero malawak pala to. Ayan, ang lawak pala. Mukha lang siyang maliit yung La Carmela pag nasa labas, no? Pero ang lawak pala nito, B. Hala, ang lawak niya. Ayan, executive wing yung tawag. Nandito ka sa executive wing. Okay. Ah, okay. Meron din palang ano dito labasan. So, dito tayo. Lalabas tayo kasi nandun yung building ko sa kabila. From this executive wing, pwede kayo mag-exit dito. Tapos meron silang extension. I think ito na yung, I'm not sure kung mas bago tong buildings, no? Pero extension na siya ng La Carmela. Ayan. Hindi yan. Ito. I love La Carmela. So basically, itong executive building, I think dalawang, ay, ayun pa pala. Malawak ko pala yun. So, parang dalawa yung buildings na nandito sa area na to. Tapos yun yung may pool na beachfront, no? Pero pasok lang kayo dyan, may exit dito. Dadaan kayo sa parang kalsada na ganito, no? May kalsada na nagdi-divide. Ito, I think, diretso to papuntang main road. Tapos on this area naman, diretso yan papuntang beachfront. Dun sa pinakadulo na yan. Yan na yung beachfront. Although marami ring stores na makikita dito in between, no? May mga burger shops, may ATM. May ano pala, kailangan ko magpagupit ngayon. May salon, saktong-sakto kailangan ko magpagupit. Tapos ayan, doon pala sa harap, gusto niyo bang maglakad muna tayo? Sige. Pakita ko muna sa inyo yung aming building. So dito pala, west wing and then east wing. Nandito ko sa east na to. This is the west. Meron din silang second swimming pool dito sa La Carmela. If nandito kayo sa east or west building at gusto niyo mas malapit na pool, you can consider this area, no? Pakita ko sa inyo yung swimming pool. Anong meron dito? Check-in counter, okay. Marami din palang check-in counter dito. So ito yung kanilang parang second swimming pool. Carmela. Yes. Usually ng mga bata yung mga nag-enjoy. So pag may makasama kayong kids, perfect for family. Ang building, ang room ko nasa area na to. So ito, West 1. So I think yung La Carmela, I would recommend siya for couples, pwede rin, di ba? Kasi kung dalawa kayo, tapos makamura. Pero kung family din at meron kayong mga kids, ay, they will surely love the swimming pool. Plus, beachfront pa siya. Ayan. Again, may naghahati na road dito, no? Kasi akala ko yung La Carmela dati, yung nakikita ko lang dun sa may beachfront, but hindi pala. Meron siyang extension. Ito yung extension niya. At dito ako naka-assign. So, ito yung kanyang naghahati na road. Lalakarin natin ulit papuntang beachfront. Guys, nandito na tayo sa may beachfront, no? So, linakad ko lang yung area na to. Yung naghahati sa parang buildings 1 and 2 ng La Carmela, tsaka yung west and east wing. I think strategically located siya kasi aside from beachfront nga siya, ito yung beach, no? Meron na rin mga convenience stores dito. Hi kaya, may mga, yan, kung gusto nyo mag-tour. May mga water activities, kuya. Thank you, kuya. And then may mga stores na rin dito ng ayun, island souvenirs, souvenir shops, mga parang palengke ba tawag doon? Or yung mga fruits, ganon, mga prutas-prutas. And then they also have like potato corners. May kundi 7-Eleven na rin. It's really strategically located na nandito na lahat, no? Beachfront, convenience stores. Ano pa ba? May police station pala dito. Police station, Alice in Wonderland. May mga madadaanan din kayo mga other establishments and hotels dito.
Guys, nandito na tayo sa east wing, no? Kasi nandito yung room ko, nasa 3rd floor. Don't worry, may elevator naman. So, nag-elevator lang ako. At ito yung hallway. Ito yung hallway ng east wing, no? And then, pupunta tayo sa room ko. Medyo nasa dulo yung floor ko. 3rd floor. Let's go in. Ta-da! So, this is my 1-bedroom unit. 1 bedroom. Hindi pala 1-bedroom unit, sorry. 1-bedroom room pala, sorry. So, sige, tour ko kayo ng quickly dito sa aking mini room. So, ayan. Ito yung pinto. Pagkapasok nyo, meron agad dito parang cabinet. Pwede nyo i-hang yung mga clothes nyo. Pwede nyo ilagay siguro yung sapatos nyo dito. May vault dito. Meron kayong mini na ref. Ayan. Meron na kayong mirror dito. Charan! Tapos, ayan, may TV. Meron kayong table dito kung gusto nyo kumain. May initan ng tubig, may mga baso, kutsara, ganyan. May trash can. Ito yung aking luggage, nilagay ko dyan. May upuan, extra upuan dito, tsaka lamesa. Of course, yung aircon nyo. And the bed. Ito yung bed, no? Yan. Good for 2 siya. Merong bedside table, dyan. So, meron din silang mga ganitong menu kung gusto nyong mag-order ng mga, for example, mga drinks, ganon. Mga pag towel, may additional, no? Yung bath towel, kung may additional, food towel, henna, ganyan. Tapos, alam ko kanina nung nag-check-in ako, sabi ng front desk, meron silang in-house massage for only 350 pesos. Kung gusto nyo pa-massage dito, mag-relax sa Boracay, then pwede kayo mag-avail ng kanilang in-house massage. I think, affordable na yun, 350 pesos for a massage. So, basically, ito yung aking room. Actually, medyo malaki naman siya, oh. Tignan niya. Pwede mo pang i-open dito yung luggage mo, and then makakalakad ka naman ng maayos. I think spacious din naman. Although hindi siya like, hindi siya how do I say it? Hindi siya bago. Parang hindi siya like modern na rooms, and like syempre yung mga iba dito like Henan or yung pinag-estihan namin with GCash, yung Sheraton, 4 Points. Syempre hindi siya ganoon ka-modern, no. Ito more on the budget friendly talaga yung kanyang atake. And syempre, of course, 1,900 plus pesos lang. Using my discount code Marvin sa Mako Cloak, pag binak niyo siya sa Cloak, I think okay na siya. Sulit na. Sulit na siya sa presyong binayaran mo. Libre yung breakfast. Spacious naman. Ayan. Ito yung toilet. Pakita ko sa inyo. Ayan yung toilet. So, meron ka lang sink dito. Ayan, may mirror. Meron naman kayong mini blower. Ito yung sink. Don't worry, merong bidet. At actually, I love their bidet. Gusto ko yung bidet nila. Sorry. Basta ayun, yung hindi siya masakit na bidet. And then, ito yung shower area. Ayan. Ito, may bintana dito, ha. Pero wala tayong view, eh. Ito yung balcony. So, pwede kayo magsampay siguro dito ng mga basa yung clothes. Pero wala tayong view, actually. Ayan. Ayan yung view natin, pader lang. And finally, nakapag-stay na tayo dito sa La Carmela kasi lagi ko itong nadadaanan every time nagbuburakay ako. Pang 7 ko na yata ng Boracay. Every time nagbuburakay ako, lagi ko nadadaanan yung La Carmela de Boracay. Sabi ko, ano kayang tsura dyan, hotel dyan sa loob? Kasi, di ba sikat siya dati pa, and then, super affordable. Imagine beachfront kasi, no? Beachfront hotel, or malapit siya sa beach talaga. And then, 1,900, good for 2 with free breakfast. I think good deal na talaga, especially dito sa Boracay, no? So, I think that's it. Pero sige, check ulit natin bukas kapag nag-breakfast. Isasama ko kayo sa kanilang breakfast buffet. Try natin kung medyo masarap naman yung kanilang breakfast buffet, no? But for now, magpapagupit muna ako kasi ang tagal ko nang gusto magpagupit. Hindi talaga kaya ng schedule ko. Nung nag-Gcash nga kami, sabi ko, pwede bang magpagupit ako? Pero ang tight ng schedule, parang hirap isingit ng pagpapagupit kasi ang dami namin ginagawa for the day, ang dami namin kailangang i-shoot. So, hindi ko talaga siya nasingit. Sabi ko, sige, pag sa extension ko na lang, magpapagupit na ako. Kasi ang haba na ng buhok ko. But, medyo cute pa rin naman. Kahit pa paano. Pero parang gusto ko lang medyo paiksian siya. Maghanap lang ako ng papagupitan. Let's go! Guys, lumabas tayo ngayon medyo pa-sunset na. Actually, mas dumadami yung tao sa Boracay kapag pa-sunset na. Kasi yung iba ayaw nilang mainitan, no? Sabihin niya. Daming tao. Ay, sorry, nakaharang ako. May mga nag-picture-picture pala dito. Yung La Carmela lang. Lakad-lakad tayo. Gusto ko magpagupit, kaso may
salon dun sa tapat lang namin sa may east wing ng La Carmela. Pero kasi ang haba ng pila, parang 4 yung waiting, pang 5 ako. Sabi ko maghanap muna ako ng iba pang like salon or barbershop dito. May nabasa ko Tyler, tapos parang 4.9 yung rating. Sabi ko laban na yun. Although medyo malayo, 15 minutes na walk, but it's fine. Masaya naman maglakad dito sa isla. Ito lang katabi ng tawag dito, La Carmela, Henan Palm Beach. So kung gusto niyo mag-Henan dito sa Station 2, one of the options that you may consider is this Henan. Yung Henan Palm, meron silang acoustic during the night. Gusto niyo mag-chill-chill lang dito sa kanilang restaurant. Ayan, lakad lang tayo. Maraming tao, di ba? Ano kasi yung Labor Day ngayon medyo... Ang Labor Day kasi ang May 1, tumapat siya ng Thursday. Thursday bang May 1? Oo, ang May 1 kasi is Thursday, no? So yung mga tao dito nag-extend na. Like May to Friday. Tapos siguro tinuloy-tuloy na lang nila hanggang weekend. So kahit tapos na yung Labor Day, dahil pa rin tao. Parang Labor Day pa rin, no? Siguro nag-extend na yung mga tao hanggang weekend. Ito naman guys yung parang breakfast or ngayon dinner buffet ng Henan Regency. So ito yung current price nila as of May 2025. So pag lunch 799, pag dinner 1,099, kapag Sunday to Thursday, and then kapag Friday to and Saturday 1,149. So kung gusto niyo rin mag-buffet dito, you may want to consider that, no? Sea Breeze yung name ng hotel, Sea Breeze. Henan Regency, yan. Ang lawak nitong Regency Hotel. Hindi na natin naabutan yung sunset. Ang tagal ko kasing lumabas. Kanina kasi medyo mainit pa. Wala na palang sunset. Ayan, lumubog na siya. Pero yan, dami mga nakatambay pa rin sa beach, no? Actually, next month, magbuburakay din kami ng family ko. Lagi na tayo Boracay. Kasi may nakaschedule na kami na trip ng family ko papuntang Boracay. Nagkaroon na ako ng work with GCash, no, ng biglaang Boracay. So, alam ka namang hindian natin ang grasya, di ba? Hindian natin ang work trip, tapos GCash pa yon. So, ayan. Lagi na tayo nasa Boracay. But it's okay. Minsan kapag magbuburakay na naman ako, minsan sabi ko parang, ay, Boracay na naman. But then, kapag nandito ka na sa island, parang it never gets old, no? Never gets old. Parang Boracay still beautiful. Kahit ilang beses ka nang nakapunta dito, pag nandito ka na sa isla, parang it's still beautiful. Hindi siya nakakaumay, Maganda talaga yung island. Though marami lang tao, pero kasama na siguro siya sa charm ng Boracay. Ito yung nag-party kami like last night, pero daming tao. And bar, ito yung design nila ngayon kasi Labor Day. Marami pa rin tao, pero parang mas lively kahapon. Mas masaya kasi maraming booth dito. Kasi nga Labor Day, di ba, may booth yung mga yung Globe GCash, may Globe yung AirAsia, yung mga party. May Sprite din kahapon. Nandito sila Joshua Garcia kahapon. Kaso hindi ko siya nakita kasi nga may work naman kami. Di ba, nagsushoot kami, nasa iba kaming lugar. Alangan naman unahin ko yung landi kaysa trabaho, di ba? Hindi yun maganda. So, ayun, nandito doon sila Joshua kahapon. Sorry baby, hindi tayo nakita ha. But next time, probably, if nakatadhana talaga para tayo sa isa't isa, magpapang-abot din tayo dito sa Boracay. And guys, kumain din pala kami dyan kahapon kasama yung GCash crew dito sa Hakuna Matata. Beachfront lang yan. Gusto ko yung vibe, pero to be honest, yung food nila so-so lang sa akin. Marami kami kinainan kahapon na kahapon ng mga GCash work namin. Ang dami namin kinainan na masasarap talaga at legit. Pero for Hakuna Matata, feeling ko so-so lang yung food, pero sobrang ganda ng ambience, no? Ang ganda ng aesthetics. Ay, joke lang guys, nandito pa pala yung mga booth. Nasa area sila nandito, nadaanan ko yung GCash. Tapos ito yung Sprite. Mayroon palang pa slide dito yung Sprite booth, oh. Hindi ko ito napansin nung mga nakaraang araw. Yan, may mga pa arko-arko pa si Sprite dito. So this is D-Mall area na. Yan. So guys, may nahanap na ako ng barbershop. Dito lang siya sa may D-Mall area. Yan, diba? Ito yung sikat na D-Mall kapag naglalakad kayo. If ever gusto nyo magpagupit, nandito lang siya. Pangalan niya is Tyler Barbershop. Tattoo shop din siya, pero barbershop din. Yan, malapit lang siya sa may Coco Mama na area. Katapat lang. But yeah, tara, pasok tayo.
Hey guys, mapagupit tayo dito. Tyler's Barbershop. Let's go! Guys, new look. Kilala niyo pa ba ako? Hey! Yan guys, thanks ya. Hey guys, kilala niyo pa ba ako? Naninibago ako sa itsura ko kasi parang hindi ako sanay ng ganitong masyadong haircut. Pero okay din naman pala, no? So, mid-fade siya pero medyo ano dito, zero lang. So, ano lang, ang formal lang. Pero naninibago ako kasi parang kanina lang ang haba ng buhok ko na kaganda. Parang, oh, new look. Dito tayo nagpa-haircut sa kaysa Tyler's Barber. Medyo pricey lang kasi syempre nasa Boracay area. Like, pricey kasi talaga dito sa area na to. 700 pesos yung haircut. But, gusto ko na talaga magpa-haircut. Ang tagal ko na kasing gusto magpagupit. So, nilaban ko na and mukhang maganda naman yung naging result. So, laban. Hey guys, ang mga nakita tayong subscribers, say hi to the vlog! Hi guys! Pa-picture! Sure, tara. Ay, wala kayo, hi. Hi! Tara, picture tayo. O, di ba magiging straight na ako dito? Hi guys! See you! Bye! Ay, hello! Ulit! O, di ba? Iba na yung hairstyle ko ngayon. Asan si Ivan? Umuwi na sila. Mag-extend lang ako ng 2 nights. Hey guys, ayun, sakto naka-vlog ako ngayon. Lagi siyang nagsasano. Pinanood ko yung Europe tour mo. Lahat, as in. Yeah. Manifesting! Nagkita na kami kagabi guys, actually. Hi! Hi! Ingat ka! Naninibago talaga ako sa gupit ko. Hindi ako sanay ng ano. Although dati naman nung bata-bata ako, nagpapagupit ako ng ganito. Pero ngayon hindi na ako masyadong sanay ng short hair. But, sige, for a change, para ano na, maiba naman yung look natin. So nandito tayo guys sa may lake area. Ito yung D-Mall. Yan na, pwede kayo dito mag-chill-chill, tambay-tambay kayo sa lake, no? Actually guys, lilipat ako sa another hotel next time. Ito lang sa area lang na yan, near the hotel. I-tour ko na lang kayo. Kasi mag-extend pa ako dito ng 4 days eh. So 2 days ako dito sa La Carmela, and then 2 days dito naman sa hotel na to. Para marami akong may recommend sa inyo ng mga budget hotels. Ito hindi siya beachfront pero super nice din ang location ito. Kita mo lang yung D-Mall. So guys, magpa-laundry lang ako. Meron ako na-search na laundry. 11-minute walk. Kasi wala na akong masuot. May mga dala pa naman akong konting damit pero parang hindi giving. Not giving. So magre-recycle na lang ako ng mga dati ko lang nasuot. Kasi nung sa Gcash, ano namin, medyo madami kaming change outfit. Hindi naman required pero iba-iba kasi yung location namin. So parang nakakaya naman kung pare-pares lang yung outfit. Kaya ang dami, nag-change ako ng outfit. So, naubos na sila. Kaya ngayon, magpapalaba tayo. Nilagay ko lang yung mga labahan dito. Ay! Para kunyari aesthetic pa rin. Hindi nila alam, labahan yung nasa loob. So yun guys, diba dito yung daan papuntang La Carmela, beachfront doon. Tapos dito yung my main road. Tapos itong daan na to from La Carmela pala. Station X na pala yung ano, yung labas niya. Lagi yung Station X, dyan tayo parang yung may swimming pool na pwede kayong mag-book sa Klook, tapos mag-day stay kayo sa pool, pwede kayo, may mga pagkain na, yung may mabait na kuya, naaalala nyo sa last kong Boracay, nag-stay ako dyan, tapos merong mabait na kuya, na naiyak pa nga ako sa kanya kasi ang bait niya. Dito yun sa Station X. Babalik kami dito ng family ko next month, siguro ipapatry ko sila dito sa Station X din. Tapos nga pala, ang dami kong, ay, hindi naman madami, pero medyo marami tayong Gcash credits kasi 'di ba, nag-work trip kami with Gcash. Tapos binigyan nila kami ng Gcash credits para daw if may mga gusto kaming kainin dito sa Boracay, we can just pay using yung Gcash credits. Pero ang nangyayari naman, di naman nila kami pinagbabayad. Like, nung nagko-content kami, syempre yung breakfast libre na sa hotel, tapos yung lunch, kung saan kami kumakain, lunch, merienda, dinner, tapos yung mga nagbabar-bar pa kami. Kasi di naman nila kami pinagbabayad. So, ang nangyari, hindi ko nagamit yung binigay nila.
Hindi ko nagamit yung binigay nilang GCash credits. So ngayon, gamitin natin siya. Gamitin na lang natin sa mga pagkain natin. Sa extension ko dito sa Boracay. Sakto. Marami naman mga stores dito na nag-accept ng GCash. So maraming salamat. Thank you GCash. Sobrang ano nila, galante. Sobrang galante ng magpa-work trip ni GCash, no? So thank you so much GCash for the GCash credits. Magagamit ko siya sa mga future kain ko dito sa Boracay. Nag-crave ako ng Mango Mama. Kasi nagpunta kami sa Mango Mama, nag-film din kami doon ng GCash, no? Di pa ako nakakatry ng Mango Mama. Super sarap. Di ba merong Coco Mama, merong Ube Mama. First time ko makatry ng Mango Mama. Ang sarap ng Mango Mama. Parang hindi ko sure kung siya na yung favorite ko. Malapit lang sa D-Mall, yung Mango Mama. Parang gusto ko mag-ganon ngayon. Guys, nasa may laundry na tayo. Pwede rin magbayad using GCash. Ayun guys, naiwan na natin yung labahan. So, 250 pesos yung bayad. Tapos, bumili ako ng Fabcon. Basta yung parang detergent, tsaka yung Downy. So, plus 30 pesos. So, umabot siya ng 280 pesos. Tapos, open daw sila until 12 midnight. Tapos, nag-open sila ng 7 in the morning. So, currently, it's mga 10 na ba? Almost 10 PM. Tapos, bukas daw ng mga alas 8, alas 9, pwede na daw makuha yung pinalabas. So, magagamit na natin yung mga damit natin tomorrow. Ito pala yung Paradise Garden, guys. Parang budget hotel din to na medyo malapit sa beach. Parang may beachfront yata sila doon. So, you may want to consider booking also this hotel, Paradise Garden. Of course, if you're booking hotels, you can book that on Klook using my discount code, Marvin Samako Klook. Actually, yung... Di ba may dala ko yung bag kanina? Parang malilim. Tama ba to? Lumagpas ako. Di ba dala ko yung bag kanina? Tapos hindi ko dapat papalaban yung bag. Tapos sabi ni ate, ilalaban na ba natin yung bag? Sabi ko, hindi po. Tapos parang tinignan ko, walang dumi pala ng bag. So sabi ko, sige po, palabhan na lang din ng bag. So ayun, iniwan ko na yung buong gamit ko. Yung damit, saka yung bag. Parang pwede na daw, lalaban na lang daw din. So guys, nag-mango, hindi ba, hollow mango na lang ako yun. Ay, hindi kita. Or hollow mango yan. Kasi yung Mango Mama, hanggang 10 PM lang pala siya bukas. Eh, past 10 na. So, bukas na lang. Nag-hollow mango lang ako. Tapos, parang hindi rin ako masyadong lalabas doon. Siguro magpapahinga ako kasi, ay, ito yung aso. Sunod-sunod yung ano nga namin, yung GCash. Tapos wala ako masyadong tulog. Nag-party pa kami kagabi. Although, saglit lang naman kami pumarty. Pero maaga rin ako nagising kanina kasi sinabayan ko mag-breakfast sila Ivan, sila Maki bago sila umalis. Hello! Tapos, sorry, naghilo kasi si Kuya. Ayun, parang feeling ko kailangan ko mag-rest. Kasi parang yung boses ko nagkakasipon na. So siguro I'm just gonna continue the vlog tomorrow. I'm just gonna eat this and then magpapahinga tayo. See you tomorrow! Hi guys, it's another day here in Boracay. Medyo maulan ngayon. Mag-breakfast tayo dito sa La Carmela. May dalawa silang breakfast venue. So first is dun sa malapit sa pool, sa beachfront. Yung pinuntahan natin kahapon. Diba ito yung kalsada? Kasi ito yung building na yan. Tapos idiretso mo doon yung beachfront. May breakfast area dito. Pero dito naman sa area namin sa East Wing, meron ding breakfast venue dito. Same lang naman daw yung food. So dito na lang ako kasi maulan, no? Hindi lang masyadong kita sa camera pero maulan. So, dito na lang tayo sa isang venue. Malawak yung kanilang breakfast. Ayan o, parang ano, function hall. Ay, may pila tayo. Medyo mahaba. Good morning po. So, bibigyan ka nila ng stub, no? So, bigyan ko na ng wristband. Bawalain yung stub, no? Kasi no stub, no meal. So yung room ko, good for 2 yung breakfast. Pero mag-isa lang naman ako. Sayang nga eh. May gusto ba akong sumama dyan? Hindi natin magagamit yung isang stub. Kasi isa lang naman ako. Ah, really? Gusto mo mag-hi sa vlog? Hindi na? Thank you po. Pero taga Singapore na kayo? Sino po kasama niya? Sister mo? Enjoy Boracay! Guys, ito yung mga food options nila. May mga soup, chicken congee, kimchi, very Korea. Yung mga bread.
yung drinks section, guys. Sana may kape. May kape ba sila? Ayun, meron yata. Ayan, may coffee area naman dito. And juice. Yung mga drinks nila. Okay, guys. So here's our breakfast. Ito. Hotdog. Egg, adobo, gulay, dilis, bread. Isahan na. Kinuha ko na lahat kasi ang hirap pumila eh. And then meron silang brewed coffee. And then pakwan, basic breakfast. Pero feeling ko naman okay na rin, no, for its price. Hindi naman luxury ang La Carmela. And the fact na may free breakfast, let's enjoy. Actually, may mga nakita pa tayong ibang viewers. May mga nakita pa tayong ibang viewers dito. Pero nahihiya din sila sa camera. So, hello po, enjoy Boracay kayo. Sana crunchy to. Okay. Crunchy. Dapat. And it's another day here in Boracay. Tapos high tide ngayon. Parang first time ko siya nakitang high tide sa trip namin na to. Pakita ko sa inyo. Usually kasi pag beach dito, tapos may shore pa yan dyan, no? Ngayon pagka ano mo ng beach, dagat agad. Ang dami naliligo. Hi, hello shore. Hello. Birthday mo kayo, ano? Birthday? Birthday mo? Oh, birthday niya. Oh, happy birthday! Yay! Barbie! No, sa bakat! Picture lang. 1, 2, 3. Oh my God! Lagi kami nanonood ng video, ma! Lagi kami nanonood ng video mo. Alright. Guys, tapos na yung Labor Boracay. So, May 4 na ngayon. Pero apparently, ang dami pa rin tao, no? So, baka marami talagang Boracay. Marami talagang tao sa Boracay, like all year round. So, maghanap lang ako ng kakainan natin ngayon. So, kaya ako kakain. Ang sarap ng mga kinainan namin, yung with Gcash, yung gyukatsu. Kung hindi pa kayo, for example, sikat din sa Japan yung gyukatsu. Yung parang pork tonkatsu na i-grill mo, pero parang cook na siya sa outside. Tapos yung inside, i-grill mo na lang ng sandali lang. Masarap din yun sa gyukatsu, sa nalka, seafood nalka, favorite ko dun sa Gcash trip namin. Ngayon sa kaya ako kakain. Hen and Crystal Sands. So last kong Boracay vlog, actually this year lang naman yun, no? 2025, kasi nag-Boracay din ako early this year. Gumawa ako ng parang beachfront hotels 2025. So if may gusto nyo maghanap ng mga beachfront na hotels ngayong 2025, you can just refer to my video. But currently, I'm staying sa La Carmela de Boracay. No? Beachfront din siya na budget hotel. And if magbubook kayo ng mga hotels, of course, you can book that on Klook using my discount code Marvin sa Makokolok. Hindi pa rin talaga ako sanay sa haircut ko. Parang feeling ko hindi siya bagay. Pero yung mga nakakasalubong ko, sabi nila na okay naman daw yung haircut ko. Pero personally, parang di bagay. For me, parang hindi bagay sa akin. Or nasanay lang kasi talaga ako na lagi mahaba yung buhok ko lately. Parang weird siya sa paningin ko. So yun guys, nandito kami ngayon sa 2 Seasons. Kasama natin yung mga people from Gcash. Si Sir Zo. Hi, Sir Zo. Hello. Saka si Jai. Hi. Okay. So may mga team na iwan. So nag-extend kasi ako. Mag-extend ako sa Sir Zo din. Si Jai mamayang hapon pa yung kanyang flight. So ito yung kakainin natin. The very famous ano ito? 4 cheese pizza, no? 4 cheese pizza. And syempre, oyster seafood. Yes! Nagkukwentuhan lang kami. Maraming mga lessons na binibigay si Sir Zo about nutrition. Kasi goal ko rin talaga magpaganda ng katawan, pero I don't know how to start or where to start. So hopefully, makapag-start na tayo, guys. May mga nag-hi dun sa taas. Hindi ko alam kung kilala nila ako, basta bigla lang sila nag-hi eh. At hello kung sino man po kayo. Hi! Nasa taas sila ng Starbucks. Kung sino man kayo, hi! Tapos, saan kaya ako kakain? Actually gusto ko magnalka kasi sobrang sarap ng seafood. Tsaka yung beef inasal. Pwede bang may ano kaya doon? Parang for solo meals lang. Kasi nung kumain kami, parang shared yung mga kinain. Kuya. Ito guys yung sinasabi kong nalka. Ang sarap ng seafood nila dyan. Tsaka yung beef talaga, yung beef inasal.
Pag kumain kayo dyan, must try beef inasal, super sarap. Dito lang siya sa may Station 2 pa yata to no? Itong Muse Hotel. Medyo malapit na siya sa Station 1, pero Station 2 pa lang to. Medyo malapit siya sa may Pa-Astoria. Parang meet up point ng mga tours. Sarap dyan sa Nalca. Saan kaya ako kakain? And guys, parang gusto ko ulit kumain dito sa Nalca. Hindi ko siya na-vlog before. Nung kumain kami ng Gcash dito, hindi ko na-vlog. Pero parang nagka-crave talaga ako ng lechon baka. Sobrang sarap ng lechon baka nila dito. Medyo pricey lang siya. Tingnan nyo. Ito yung lechon baka, oh. 795 pesos. Tapos parang may naka-thumbs up. Ibig sabihin parang recommended nila, no? Medyo mahal. Pero meron kasi akong Gcash credits. Kasi nga, di ba, I worked with Gcash like few days ago. Nagkaroon kami ng Gcash work trip. Tapos binigyan nila kami ng Gcash credits na pang bayad namin sa mga pagkain. Ganun. Pero hindi naman nila kami pinagastos. Like, pagkakain kami, sila naman nagbabayad. Sabi ko, hindi ko talaga nagamit yung Gcash credits. So siguro, ayan, din since may credits ako, kain tayo sa Nalca. Gusto ko talaga ng lechong baka. Let's go! The world is my oyster. So guys, ito yung mga menus nila, no? Good for 2 to 3 packs, around 1.9, mga 2,000 pesos. Pero meron na sila parang mga platter ng oyster, shrimp, yung calamari, fruit, tahong, ganun. Yung mga seafood boil din sila. Ang Nalca parang famous talaga siya sa seafood. But for some reason, ang sarap ng lechon baka nila dito. Masarap din yung mga seafood nila, pero lechon baka talaga yung tumatak sa akin nung kumain kami dito. Yung mga drinks nila, for example, fresh fruit na sa mga 250 pesos. Sodas na sa mga 100 pesos. Meron din sila mga wine. Ayun lang. Ito yung lechon baka, 38. Oh, yan. Lechon baka, number 38. Ayan, sobrang sarap nito. So, ayan yung ordering ko, guys. So, yun, guys. Dumating na yung ating order. Lechong baka. So, ayan siya, guys. So, may sausawan lang na, I think, vinegar and, ano kaya to? Soy sauce. Tapos, bumili ako ng rice and watermelon shake. Dito ako umupo sa may beach front area. So, yan. Ito yung aking view. Kita-kita natin yung beach, yung mga naglalakad sa Boracay. Charan! Ayan o. Ang high tide talaga ngayon. Hindi ako sanay na high tide dyan. Let's eat, guys. Let's go! So, yan. Actually, may nakakita sa akin na viewer. Ayan, kumakain sila sa doon. Kasi ayaw niya magpakita sa camera. Baka daw makita siya ng kapatid niya. Kaya, te. So, ayan. Try na natin yung lechon baka. Kinikrave ko talaga kasi after ko kumain nito, nag-crave na ako ito. Bugs! Sausaw natin sa ano. Suka muna. Sobrang sarap talaga nito. Vlog po ba kayo, sir? Yeah, vlog-vlogan. Aba, gusto mo mag-hi, te? Ay, hello! pero nag-vlog po kayo, sir? Aba. Ilan yung Sa YouTube, ano pa lang, mga 120,000. Okay. Okay po. Wala po, sir, comment po kayo sa supervisor po natin. Seryoso? Ano name po? Marvin Samako. Ko yung C. Okay. Thank you. I-ano ko na nga yung rice ko kasi kakainin ko naman lahat ng rice na to. Lagay ko na dito para hindi na ako nahihirapan. Tapos ito, guys. Dito naman natin sausaw sa may toyo. Ala, nahulog. Cheers. Cheers. Sarap talaga. Lechon baka, guys. Ay, hello, ate. Pwede po ba, sir, makuha yung name niyo po? Ay, sure. Sige. Dito na lang. Ito yung YouTube at Instagram. Sige po. Thank you po. Thank you. So yun, guys, kinuha nila yung YouTube ko. I'm not sure kung anong gagawin nila. Baka magbigay sila ng food. Charing, nag-assume na bibigyan ng pagkain. Anyway. Grabe, favorite ko na talaga yung baka dito. May mga ganito rin sa sausawan. Ano ba to? Parang onion. Onion na may color. Color pink onion. Onion din yata to? Siguro pang tanggal umay. Kasi di ba itong baka medyo, alam niyo naman yung baka medyo may konti ring oil and fat. So baka maumay kayo. Sige, try ko nga na hindi ko isasawsaw. Yung as is lang yung lasa.
flavorful na siya as is eh. Kahit wala pang sausawan. Gusto ko yung lasa niya. Pero nakakadagdag ng sarap yung sausawan niya. Watermelon shake. Ito yata mga 200 pesos. Fresh yung lasa. I love. And guys, ang sarap ng kumain dito. Tas yung background mo, yung beach, no? Naririnig mo yung alon. Ito. Chill lang tayo dito. Chill lang tayo sa Boracay. Kakatapos lang ng Boracay, ang dami mga parties in the past nights. May mga nag-i-invite nga sa akin ng mga event organizer. Mayroong party dito yung mga hindi pang straight na party, yung more on the, the third gender party. And then may mga DJs din, tas sasayaw-sayaw, may basaan, ganun. So, maghuhubad-hubad kayo. Siyempre, marami doon mga magagandang katawan, mga muscle-muscle, no? Kasi ni-invite ako nung event organizer na bisita daw ako doon. Tapos sabi ko, nahihiya ako. Di ko kaya. Sabi ko, nahihiya ako kasi parang di ako ready maghubad-hubad. Ang pangit na katawan ko ngayon. Sabi niya, okay lang kahit hindi ka maghubad. Like, daan ka lang, ganun. Hindi ako dumaan. Nahihiya talaga ako. Mahal din yung entrance nung mga ganong events. Para mga libo-libo din. I think mga 3,000, 4,000 pesos din yung entrance. Parang ini-invite nila ako. Parang feeling ko free na rin yung entrance. Punta lang ako doon. Pero nahihiya talaga ako. Pero if game kayo sa mga ganun at maganda yung katawan nyo, it's an opportunity to meet other attractive gay people and magaganda yung katawan if you want to meet other friends. But hindi ko talaga kaya. Sabi ko hindi. Sorry. Thank you for the invite pero hindi pa. Kailan kaya gaganda yung katawan? Kailangan ko na talagang magpaganda ng katawan kasi kasi nakakahiya kasi pag pupunta ako sa ganung event tapos syempre maghuhubad. I cannot. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Ang pangit na katawan ko. But anyway, let's try to be puro na lang try, hindi natin magawa. Maging healthy soon. Guys, ang bait ng nalga. Ang bait ng nalga. So, nalaman nila na vlogger ako. Of course, syempre, I know na it's a privilege naman kasi nalaman na vlogger kaya binigyan ako. Pero, ang sweet lang kasi binigyan nila ako ng dessert. Ayun guys, nag-offer sila ng free dessert. Mango Graham to no? Mango Graham. Guys, Mango Graham. Thank you, ate. Bigyan ako ng Mango Graham. Ang dami pa naman, 3. Sabi ko, ang dami naman po. Kahit isa na lang sana. Pero 3 yung binigay nila, guys. Let's go. Yan, taste natin. Actually, hindi ko pa ito na-try kasi nung last na kain namin dito with Gcash, hindi naman kami nag-order ng ganito. Although, nag-order kami ng mango shake. Pero yung Mango Graham, hindi ko pa ito na-try. Let's try. Sheesh! So, ito merong layer of cream, Graham, cream ulit. Tapos, may mango, parang mango syrup. Ay, hindi, mango lang. Go. Wow! Yung lasa niya ngayon parang mga Mango Graham sa bahay. Alam mo, favorite ko kapag mga nagpipiesta sa bahay namin. Lagi kong sinasabihan yung mama ko na gawa tayo ng mango float. Kasi favorite yung mango float. Ganun yung lasa niya. Tapos ito lang, mas marami lang mangga kasi at mas matamis to. Cheers! Dudes! Parang maubos ko to. Kasi ang dami. Guys? Tulungan niyo ako. Tulungan niyo akong umubos. Sarap. Hindi ko sinasabing masarap dahil binigay nila, guys, Masarap talaga. Like, legit na masarap talaga. Hindi lang dahil binigay, Masarap. Kung order ako nito nang hindi siya binigay, sasabihin ko pa rin na masarap. Dahil masarap talaga. I love it. Crushed Graham pala. So, cream, crushed Graham, cream, and then mango. Happy. I-rate natin yung mga nakain ko ngayon. Yung lechon baka, I'll rate it 9 out of 10. Itong watermelon shake, I'll give it mga 8 out of 10. And then for this mango float, I'll rate it 9 out of 10 as well.
Actually, kanina, bala ko talaga. After ko kumain dito sa Nalca, bibili ako sa Mango Mama. Kasi nag-crave ako ng Mango Mama. Di ko lang nini-expect na mabibigyan tayo ng mango float. So, hindi na siguro muna ako magmamango Mama kasi ano na tayo, dessert overload na. Siguro bukas na lang ulit ako magmamango Mama. Pero nag-crave sana ako ng mango ngayon. But, ayun, di ba? Binigyan tayo ng mango shake. Lumapit dun yung manager nila dito sa Nalca. Ang bait ni ate. Ay, ang bait ni ate manager. Sorry. Sabi niya na, meron daw silang partner restaurant sa may Bulabog Beach. Parang same owner ng Nalca. Sabi niya, if you want na i-promote yung restaurant, willing daw sila na magbigay sa akin ng food, ipatry yung mga pagkain dun sa another restaurant. Sabi ko, sige po, check ko po kung kaya ng time ko. Kasi bukas para may mga iba akong plans eh. Pero sige, i-check natin kung kaya ng time. Para may ambulance, sorry. Yan, pangalawang ano ko na. Pili ko mauubos ko to. Pero nahihiya kasi ako nung may ino-offer sila na restaurant na pwede ko itong itry. Nahihiya kasi ako kasi hindi naman ako magaling mag-food review. Alam mo yun. Tapos pagpunta ko doon, ano sasabihin ko? Like, masarap. Paulit-ulit lang sasabihin ko. Para, baka hindi ko mabigyan ng justice yung pinapa-review nila na restaurant. So, medyo nahihiya din ako. Kaya sabi ko, pag-iisipan ko po muna, i-message na lang po ako sa Instagram, ganun. Kasi hindi naman ako magaling mag-food review, di ba? Kung matagal yun lang napapanood yung vlog ko, eme lang naman yung pag-food review ko. Nakakahiya. Baka di ko mabigyan ng justice. Ang sarap, in fairness. So guys, mag-buy na tayo using GCash. Mag-GCash lang ako ng send transfer. Ang dami ng tao ngayon, no? Parang mas marami pa to kasi nung actual labor rakay. Or maybe because sobrang high tide, so mas gusto nilang naliligo, no? Pero parang ang daming tao today. Anong meron? Pwede sa Station 1 na hindi naman matao yung Station 1, no? Kitang-kita ko yung mga tao doon. So guys, nasa Station 1 kami. Pumunta rin kami dyan sa Mai Tai before, no? Tapos, pwede kayo... Hi, hello! Hi, guys! I'm back! Bye-bye! Nice to meet you! Bye-bye! So, ayun guys, nagpunta rin kami dyan sa Mai Tai, no? So, kung during sunset, pwede kayo magtambay dun sa taas. Maganda siya kapag sunset kasi nandito mismo yung sunset ng Boracay. Tapos may music, kung gusto niyo mag-dance-dance. Ang daming tao talaga ngayon sa... Parang mas maraming bang tao ngayon kaysa nung Boracay. Ayun, no? Pati dito sa Station 1, dapat hindi ganito kadami yung tao sa Station 1 eh. Pero ba't ang dami? Siguro isa sa mga theories ko, baka mas maraming tao ngayon kasi mas mura na yung flight kesa nung Boracay. Di ba kapag Boracay kasi biglang taas ang presyo sa mga flight tickets, sa mga hotel, biglang nagmamahal, no? Tapos pagkaka-after Boracay, back to mas mura na siya, no? Kaya siguro mas maraming tao or nag-extend lang talaga yung mga tao na to. Pero yung mga kakilala ko na nag-Boracay, nagsiuwian na ngayon eh. Kasi back to work na bukas eh. Pero apparently, ang daming... Mas marami talagang tao kasi naglakad din kami dito nung Boracay. Mas maraming tao ngayon. No? Saan ang gagaling yung crowd? Saan po kayo galing? Tsaka Station 1, di ba? Ayun yung grotto guys. Oh. Malapit sa Station 1. Boracay Part 2. Daming tao. Ay, sama kayo sa vlog. Gusto nyo? Ayan guys. Hi! Tara, selfie tayo. Nakakatawa, marami tayong mga nakasalubong na mga nanonood ng vlogs, no? Marami pa akong mga nakasalubong dyan, pero yung mga biglaan lang. Hindi ko na nakaka-capture sa camera kasi parang, biglang, ay Marvin, gano'n lang sila. But ayan, thank you so much. So dito sa Station 1, may mga sila pa volleyball ni Mayor. Oh. Ayan. Yan, dito sa Station 1 guys, mas marami mga parang volleyball courts. So kung mahilig kayo maglaro ng ganyan, volleyball, yan. Ma-enjoy yan, beach volleyball. Yon. Actually meron ding volleyball pa dun, no? Isip ko na bibisita tayo sa Puka Beach. Kasi ang tagal ko nang di nakakapunta sa Puka. Parang before pandemic pa yung last kong punta sa Puka. Like, many years ago. 8 years ago. So, hindi ko na alam kung ano yung itsura niya ngayon. But maybe tomorrow na lang kasi 5 na eh, no? Oo, 5 PM na eh. Para mas marami tayong time doon. Si Kuya dito, nag-practice siya ng parang juggle.
Tawag ba? Juggle ba tawag dyan? Juggling. Ang galing kuya. Fairness. Ay, parang mga pack yung tao dito ah. Dito nagvo-volleyball sila pero walang ano. Wala silang net. Parang mga Japanese mga to. Go kuya, I'm rooting for you. Rinig pala ako yung mga tao dito sa gilid ko. Sorry, may mga Tagalog pala dito. Bawal ako lumandi ng so much. Kasi maintindihan nila yung sinasabi ko. Ang daming ang volleyball dito sa Station 1, no? Oh, may another volleyball dito. Sino ang isi-cheer natin dito? Ang isi-cheer ko for today's video ay yung naka-shades, charot. Or, ay hindi, parang wala, parang kilala ko yung iba dito. Wow, grabe. Kaya niyo yung mga ganun. Okay, one more. Ito Team Boracay yata versus Team Manila. Sino ang isi-cheer natin? Team Boracay, Team Manila. Ay, ito yung magjowang ano pala. Alam ko na, parang yung wala akong sasabihin. Pero yung dalawang yun, alam, magjowa sila sa social media na alam kong famous. Parang gano'n. Sila pala yun. Hi guys! Yung mga nakita tayo dito. Subscribe! Sa Japan na kaya? No, hindi. Dito kami naka-base pero pabalik-balik din kami ng Japan. For another tour. Yes! Hi guys! Subscribe! Thank you. Subscribe. Thank you. Sabi ko, ang ganda ng mga vlog mo. Thank you. Nag-ano siya eh, Europe. Europe tour. Alam mo, piniem kita eh, pero busy ka sa Instagram. Yung Europe tour mo, sinunod na. Seryoso? Kasi ayun yung plan namin. Plano na. Yeah, soon. Ay, kasama yung kids niya? Ah, sige go. Tayo natin. Hey. Galing ka pa sa swimming ah. Group photo. Yes. Hanggang kailan kayo dito? Wednesday kami sila, flight na back. Pero kailan kayo dumating? Friday, Saturday morning. Saturday to Wednesday? Naabutan niyo yung Libura kayo dito? Ayan. So guys, umabot ako sa pinakadulo ng Station 3. Ito yung pinakadulo. Tapos sa area na pala na to, mga lokal lang mga tao, no? Wala na mga establishment. Tignan nyo, sarado rin dito. I'm not sure kung school to. Parang may harang na siya dyan. Hanggang dun lang yung mga hotels eh. So if gusto nyo pala ng soul searching, Station 3 guys, di ba? Galing tayo doon, sobrang daming tao doon. If you go to Station 3, tignan nyo, yung pinakadulo ng Station 3, yan, mga lokal-lokal lang, tumatambay-tambay. Sila ate, oh. Hey! No, mga lokal lang na mga taga Boracay, oh. Naglalaro-laro lang sila dito. Ang cute. So nilakad ko from Station 2 D-Mall, pumunta ako sa Station 1, pinakadulo. Bumalik ulit ako dito sa Station 2, pinakadulo ng Station 3. Naku-curious lang ako. Sabi ko, ano bang meron sa pinakadulo ng Station 3? Kasi ang dami pa pala dito. Hindi na kasi tayo umaabot dito eh. Ang alam lang natin na Station 3 doon lang sa may mga hotel. Pero may area pala na ganito. Wala nang mga hotel and all mga ano na lang, mga lokal-lokal na lang tao dito. Amazing nga guys! Woo! No? Ganyan na lang. Hello? Hi. Hey! Sila na rin mga tao dito, mga local peeps of Boracay. Kaya lang. Tara, balik na tayo. At least na-discover ko na kung anong meron sa Station 3. Nawala na yung mga curiosity ko sa buhay. Akala ko Station 1 yung pinakatahimik, no? I was wrong. Yung pinakadulo ng Station 3, guys. Doon yung totoong tahimik. Ayun, no? Ang laki pa ng space nila dito. Walang anything. Walang restaurants. Walang establishments. Pure ano lang. Pure puno and sand. And yung mga local people of Boracay. Dami pa rin nagpa-parasailing, oh. That is it, guys. Maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa Boracay. I hope you could consider staying sa La Carmela de Boracay. Very budget hotel na nasa beachfront. Perfect sa mga family, sa may mga kids, may swimming pool sila. And ayun nga, very nice yung location kasi accessible lang sa beach. And if you will book that on Klook, you can use my discount code Marvin sa Mako Klook. Ilalagay ko na lang yung link ng hotel dito sa description box below.
para mandali nyo siyang mahanap, no? Sa susunod guys, magstay ako sa another hotel. Sa susunod na vlog, may introduce ako sa inyo na isa pang budget hotel para marami kayong options dito. And maybe tomorrow, I might also visit Puka Beach. And let's see kung ano pa magagawa natin dito sa Boracay. Maraming salamat and I'll see you again on the next one. Bye! Hey guys, kilala niyo ba ako? Nanidibago ako sa itsura ko kasi parang hindi ako sanay ng ganitong masyadong haircut. Pero okay din naman pala, no?